Nababahala rin ang mga negosyante sa tensyong umiiral sa Korean Peninsula. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hindi lamang negosyo ang apektado ng giyera ng dalawang bansa, kundi pati na ang mga overseas Filipino workers at ang industriya ng turismo. May ulat si George Bandola. Bagal ang mga negosyo at interes ng South Korea sa bansa sakaling pumutok nga ang bantang gyera ng North Korea sa Korean Peninsula. Maging ang mga overseas Filipino workers ay siguradong maapektuhan din sa hidwaan. Pero malaki ang pag-asa ng Philippine Chamber of Commerce and Industries na hindi puputok ang hidwaang ito. Kung magkakaroon ng gulo sa South and North, no? Mari magkaroon ng some slowdown in itong mga businesses, no? Pero doon naman sa OFWs, yun ang imminent. Ayon sa PCCI, kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng mga infrastructure projects ng Korea sa Pilipinas at ang bilang ng mga turista sa atin. Premier destination ng mga Koreano ang Pilipinas ngayon. Everywhere you go, you always see the Korean. There are a lot of intermarriage between the Korean and the Filipino. So that growing interest means greater tie between Korean and Filipino, not only in business, not culture. So anything that happened to South Korea will have a big impact on the Philippines. Naniniwala rin si Ambassador Chua na sakaling pumutok nga ang gyera, hindi agad nasusuporta ang bansang China sa North Korea, maliban kung maunang Amerika sa pagsuporta sa South Korea. The China always wanted the peace done in Asia but throughout the world. And Korea, by launching their satellite, which effectively could carry a warhead, no, goes in contradiction to that very principle. And that's the reason why China distanced itself away from Korea. Gayunman, pinag-iingat pa rin ng PCCI ang 40,000 OFW sa South Korea. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.